Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kasulirak. Isang panibagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang panibagong pagkakataon upang maranasan ang kanyang biyaya, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Anuman ang ating pinagdaraanan, maging ito man ay kagalakan, pagsubok, pag-alala o paghihintay, tapat ang Diyos na sumasama at gumagabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig sa kanyang salita. Isang tabi muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa Panginoon. Hayaan natin ang kanyang salita ang magbigay sa atin ng pag-asa, magbigay sa atin ng lakas, karunungan at direksyon sa ating paglalakbay sa araw na ito. Habang tayo ay magninilay, alalahanin natin ang Diyos, ang unang umibig sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago, hindi napapagod, at hindi nauubos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, tayo ay tinatawag ding magmahal, magpatawad, maglingkod, at maging pagpapala sa ating kapwa. Naway maging bukas ang ating puso sa ating Diyos at hayaang baguhin niya ang ating buhay. Dalangin natin na ang ating pagninilay ngayong umaga ay magpalalim ng ating pananampalataya, magpapatatag ng ating pag-asa at mag-apoy ng ating pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Diyos habang tayo ay sama-samang lumalapit sa sa oras na ito ng pagninilay at panalangin, purihin ang Panginoon. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, buong pusong nagpapasalamat kami sa iyo sa panibagong umagang iyong ipinagkaloob. Salamat sa biyaya ng buhay, sa iyong walang hasawang pag-iingat at sa iyong katapatan na bago sa bawat araw. Panginoon, sa oras na ito ng aming pagninilay sa iyong mga salita, inihandog namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Alisin mo ang anumang pag-aalala, pagod o anumang hadlang na maaaring pumigil sa amin na marinig ang iyong tinig. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong katotohanan at hipuin mo ang aming puso upang maisabuhay namin ang aming matutuhan. Maraming salamat, Ama, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Bago pa man kami lumapit sa iyo, ipinakita mo na ang iyong dakilang pag-ibig sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ang iyong pag-ibig na magbibigay sa amin ng pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Turuan mo kaming tumugon sa iyong pag-ibig sa pamagitan ng taos-pusong pagsunod, tapat na pagsamba at tunay na pagmamahal sa aming kapwa. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga salita, pag-iisip at mga gawa ay maging salamin ng iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad, mapagpakumbaba, mahabagin at handang maglingkod. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan sa aming pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aming makakasalamuha. Dalangin din namin ang lahat ng mga dumadanas ng kalungkutan, karamdaman, pangamba at pagsubok. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya
at yakapin mo sila ng iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya at punuin mo sila ng pag-asa. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, naway hindi na lamang kami maging tagapakinig, kundi maging mga tagatupad nito. Turuan mo kami magmahal sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. At naway maipakita namin ang pag-ibig na ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aming pasasalamat, papuri at pagsamba ay iniaalay namin sa iyo. Ito ang aming dalangin na makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasulidrak, ay makikita sa Bagong Tipan sa mga taga-Roma, Kabanata 3, talatang 23. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasulidrak, ang Roma 3:23 ay isa sa pinakamahalagang talata sa Biblia sapagkat inilalantad nito ang tunay na kalagayan ng sangkatauhan. Sa isang pangusap, ipinapaalala ni Apostol Pablo na walang sino man ang makapagsasabing siya ay ganap at matuwid sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi lamang problema ng ilang tao, kundi ng buong sangkatauhan. Mayaman man o mahirap, edukado man o relihiyoso man o hindi, lahat ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Sa panahon ngayon, madalas nating ikumpara ang ating sarili sa ibang tao. Kapag nakakita tayo ng taong gumagawa ng mas malaking kasalanan kaysa atin, inisip nating mas mabuti tayo. Ngunit hindi tayo na sinusukat ng Diyos batay sa paghahambing sa kapwa, kundi batay sa kanyang banal na perpektong pamantayan, sa liwanag ng kanyang kabanalan. Wala ni isa man sa atin ang makapagmamalaking sapat ang sariling kabutihan upang maging karapat-dapat sa kanyang presensya. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga lantad na kasalanan tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling o pang-aapi. Kasama rin dito ang mga kasalanang nakatago sa puso. Yung inggit, yung galit, kapalaluan, pagkamakasarili, kawalan ng pagpapatawad at kawalan ng tiwala sa Diyos. Maaaring maayos ang ating panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Alam niya ang ating tunay na kalagayan. Bagamat tila mabigat ang mensahe sa Roma 3:23, hindi ito isinulat upang mawalan tayo ng pag-asa. Sa halip, ito ay paghahanda upang maunawaan natin ang napakalaking pag-ibig ng Diyos. Kapag kinilala natin ang ating pagiging makasalanan, mas maunawaan natin kung bakit dumating si Jesucristo sa mundo. Hindi siya naparito para sa mga nag-aakalang wala silang kasalanan, kundi para sa mga taong handang magsisi at tumanggap sa kanyang pagliligtas. Ang pagkilala sa ating kasalanan, mga kasulidrak, ay simula ng tunay na pagbabago. Ang taong marunong magpapakumbaba ay mas madaling tumanggap ng biyaya. Ngunit ang taong nagtitiwala lamang sa sarili niyang katuwiran ay nahihirapang lumapit sa Diyos. Kahit ang Roma 3
23 ay panyaya sa bawat isa sa atin na alisin ang ating pagmamataas at tanggapin na kailangan natin ang Panginoon araw-araw. Ang biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa ating kasalanan. Bagamat hindi tayo nakaabot sa kanyang kaluwalhatian, siya mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay makalapit muli sa Kanya sa pamagitan ni Hesukristo. Ang krus ang nagpapatunay na hindi isinuko ng Diyos ang sangkatauhan. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang mga mananampalataya, ang talatang ito ay nagpapaalala rin na huwag maging mapanghusga sa kapwa. Kung tayo ay iniligtas dahil sa biyaya at hindi dahil sa ating sariling kabutihan, wala tayong dahilan upang maliitin ang iba. Sa halip, dapat tayong maging mahabagin, mapagpakumbaba, at handang magbahagi ng pag-ibig at pag-asa ng Diyos sa mga nangangailangan. Sa ating araw-araw na buhay, ang Roma 3:23 ay nagtuturo ng patuloy na pagsusuri sa ating sarili. Tuwing tayo ay nagkakamali, tuwing tayo ay lumalayo sa Diyos dahil sa hiya o takot. Sa halip, lumapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi sapagkat siya ang tapat na magpapatawad at magpapanibago sa ating buhay. Ang tunay na Kristiyano ay hindi ang taong hindi na nagkakasala, kundi ang taong patuloy bumabangon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at nagsisikap na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sa huli, mga kasulitak, ang Roma 3:23 ay hindi mensahe, hindi mensahe ng pagkondina, kundi ng pag-asa. Ipinakikita nito na ang lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas at ang Diyos ay naglaan ng daan sa pamagitan ni Hesukristo. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa walang hanggang pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos. Kaya't ang bawat araw ay pagkakataong magsisi, magtiwala sa Panginoon at mamuhay bilang mga taong binago ng Kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulayan sa araw na ito. Salamat sa paalala na kami ay umibig sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Ang iyong pag-ibig ang naging pundasyon ng aming pananampalataya, pag-asa at bagong buhay kay Kristo. Panginoon, naway hindi lamang manatili sa aming puso, sa aming isipan ang aming mga natutuhan, kundi maisabuhay namin ang mga ito sa bawat araw. Turuan mo kaming magmahal tulad ng iyong pagmamahal. Isang pag-ibig na tapat, mapagpatawad, mapagpakumbaba, matiisin at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pagpapakita ng pagmamahal sa aming kapwa. Linisin mo ang aming puso mula sa galit, mula sa inggit, mula sa pagmamataas at anumang ugaling hindi kalugod-lugod sa iyo. Palitan mo ito ng pusong puno ng habag, kabutihan, kapayapaan at malasakit. Dalangin namin na samahan mo kami sa aming pagninilay at sa lahat ng aming gagawin. Naway maging buhay na patutuo kami ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, at maging sa mga taong nahihirapang magmahal. Gamitin mo kami bilang kasangkapan ng iyong kapayapaan at biyaya upang ang iba ay makakilala sa iyo sa pamagitan ng aming mga buhay.
Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa iyo. Kaya tulungan mo kami manatiling malapit sa iyo araw-araw upang ang iyong pag-ibig ang patuloy na umagos sa aming puso at maibahagi namin ito sa iba. Bigyan mo kami ng lakas na magmahal kahit mahirap, magpatawad kahit nasasaktan, at maglingkod ng may kagalakan alang-alang sa iyong pangalan. Habang tinatapos namin ang aming pagninilay, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, mga pamilya, mga pangarap, at mga alalahanin. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at pagpalain. Naway ang iyong pag-ibig ang maging ilaw sa aming landas at sa iyong presensya ang maging aming lakas sa bawat araw. Ang lahat ng papuri, karangalan, at pasasalamat ay sa iyo lamang magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at Tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.